Shoutout nga pala sa aking mga nakausap kanina somewhere sa aking comment section sa aking mga videos. Yun na nga regarding sa flood control projects na nagsasabi kasi lagi na maganda daw yung flood control project natin, 51 billion. Pero bakit daw binabaha pa rin tayo? So although okay na yung mga ganong discussion, marami sa inyo dyan na nagre-reply, nagko-komento at nagpapaliwanag, which is maraming thank you kasi hindi na ako mahihirapan na mag-explain pa sa comment section. And yun na nga, shout out sa nakausap ko kanina. If you're watching this, I know na ikaw itong tinutukoy ko na ikaw kasi inutusan mo ako na puntahan. Okay lang naman ang suggestion Oo. Pero yung talaga yung mag-command ka sa akin, okay rin yung uutusan ako, parang pakiusap, no? Since ako yung andito sa Davao City, ako yung nasa posisyon, ako yung nasa lugar, na ako yung parang may means, no? May kakayahan na pumunta. Since malapit lang sa akin dito yung mga area sa Davao City na pwede i-vlog. Pero yung gusto mo kasi mangyari, puntahan ko yung mga lugar ng Davao City kapag umuulan. Sabi ko naman, sige, isubukan ko na pupunta sa lugar kapag umuulan nang maipakita ho natin yung baha. Sabi mo naman, gusto mo na lusobin ko yung baha. Gusto mo yung lalangoy talaga kung wala ba daw leptospirosis, di ba? Ang galing mo naman, magaling ka din, Sana di sana ikaw na lang gumawa, no? Kung yan naman pala gusto mong nais ipakita sa mga tao na lumalangoy sa ilog baha. Tinanda natin kung totoo ba ang claim ng mga taga Davao na walang leptospirosis. Bubulan din naman ang susunod sa iyo, no? Tapos pangalawa, yun talaga yun na napakalakas ang buhos ng ulan ang gagawin. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko yung magagawa. Unang-una, meron akong takot, no? Meron akong phobia sa kidlat. Kita niyo yun, kidlat yun, ha? Kapag dito sa Davao City, sa mga nakakaalam, meron akong Davao City lang, ha? Pero pansin ko talaga, yung ulan dito ay may kasama talagang napakalakas sa pagkulog at pagkidlat, which is nakatakot ho yun. Kasi di naman lingid sa ating kaalaman na napakadaming namamatay sa natamaan ng kidlat. So, syempre, ingat ho tayo. Kahit pasabihin natin na sa Davao City, wala tayong mga masyadong matataas na mga punong kahoy dito, which is yun talaga yung pinaka target, no? Or pinaka positive recipient nung energy galing sa kidlat. So ligtas tayo doon, no, sa party na yun. Pero syempre kidlat is kidlat pa rin, no? Maaari tayong matamaan, wala na tayong mabawalan, no? Mababawasan ng vlogger ang Davao. Kung konti na lang kami dito, mapamatay pa ako sa kidlat, di ba? Happy ka. So ikaw na nagko-comment sa akin kanina, okay naman ang suggestion, no? Welcome ho yan. Pero yun talagang palusobin ako sa baha. Kala mo talaga napakalaki ng iyong binayad sa akin, no, para gawin ko yon. Yung mga broadcaster, yung mga media man, mga taga mainstream media, sila yung pwedeng gagawa niyan, no? Meron sila kasing issued na boots, di ba? Tapos meron silang payong, raincoat. Gusto pa naman, ayaw niya kong bigyan ng raincoat kasi gusto na lulusob sa baha. So kung sino ka man, ha, nakalimutan ko, sayang hindi ko na screenshot kasi malay ko ba na meron pala akong mga videos sa kagaya nito na kuha ko dito sa Davao City na umulan. Sayang ate, hindi ko na screenshot yung pangalan. Sana para proof ba, no, sa mga nanonood natin na itong content na to is base nga sa yung recommendation and suggestion. Pero mas more likely demand, no, sa yung demand at demanding. Anyway, so itong video na to dito makikita ho ninyo sa may tayo dito sa may Ateneo de Davao University, dito sa may CM Recto corner Rojas Avenue, no, sa may we are facing Freedom Park, tapos Marco Polo Hotel. Basta itong area na to dito ay isa to sa pinaka-busy na crosswalks or crossroads or intersection or crossing. And ito ay kuha ho natin sometimes in 2024, last year or parang gano'n, no, November 2024. So siya, malakas ang ulan na to dito. Tapos yan yung baha ho namin. Diba, hindi mo siya masyadong maratang baha kasi nga kitang-kita mo pa rin yung mga pedestrian lanes, yung mga marka sa kalsada. Kasi malinaw ang tubig dito sa Davao City kapag umuulan. Hindi siya, may mga parte din naman na kulay Ovaltine, kulay tsokolate, o hindi Ovaltine, no? Kulay brown kasi nga pagka sa ilog ka, galing sa bundok, sa kabundukan. Pero kapag ganito sa may downtown area, sa may mga city proper, mga establishments and commercials, yung namin dito, tubig baha ay malinaw. Like hindi naman talaga nakakatakot din na magtampisaw. Minsan nga pinanghuhugas ko ngayon sa paa kapag ako'y napapadaan sa ganyan. Pero siyempre, hindi ko kayo in-encourage siya. Better na wag niyong gawin yun. Wag niyo kong gayahin na hinuhugas ko yun sa paa. Kasi kahit pa sabihin natin malinis ang Davao City, may mga daga pa rin naman sa lugar natin. We're not in other planets, no? Wala tayo sa planet Nimic. Wala tayo sa planet Vegeta.
wala rin tayo sa planet ni virus, no, na kung saan na hindi siguro existing ang daga at saka ipis sa lugar nila. So we're in Philippines pa rin, nasa planet Earth ho tayo. So yung ating mga mga insekto existing pare-parehas lang yan, no. Mayroong daga sa Japan, mayroong daga sa Singapore, mayroong daga sa USA, no, kung saan pang mga mayayamang lugar sa Pilipinas, bansa. So what more sa Pilipinas tayo, meron tayong dayo dito. So Davao City is no exemption. Oh, yun po yung ano natin, nakikita ko rin dyan sa video. Yun po yung baha ha, ng Davao City. Malinaw, malinis. Ibig sabihin, hindi siya hindi siya nakadiri. Tignan na may taing lumulutang, hindi siya nakadiring mayroong lumulutang na mga dahak, no, mga plema, walang mga tain ng kung ano ng mga tain ng tao. Lahat na lang ng kadugyutan na nasa may Kamaynilaan, sa lugar ni Bini Abante. Shout out. Sa lugar na sa distrito ni Bini Abante, daming doon, daming mga adik. Dami pang mga taong grasa, ang daming mga batang hamog, ang daming mga tae, basura, lahat-lahat, no. So yun nga, palibasa, basura kasi yung representative nila. Mana-mana lang yan. Anyway, balik tayo dito sa Davao City. Yung tubig na yan, sobrang mataas na yan ha. Siguro mga nasa mga 1/4. Basta yung tuhod, tapos kalahati ng tuhod, matapad yan. Basta sa ankle ba or something like that na parte ng natin, ng ating paa. Basta mataas na yan. And itong baha pala na to ay sa totoo lang, malakas ang ulan nito. Dapat baha na to sa ibang lugar, siguro sa Kamaynilaan, Quezon City for example, Las Piñas or Mandaluyong, which is ito yung binaha, no. Nakikita natin sa Facebook last 3 days yata, basta August 30. So binaha sila. So yung lugar na pinaka main road. Ito naman main road dito ng Davao City, pero yung baha niyan ganyan lang kataas. Alam niyo bakit? Kasi yung natin, yung pinagtuturo ko diyan, parang manhole, manhole, no. So yan, direkta yan, correct yan sa ating drainage system sa Davao City. So ibig sabihin nito, ang drainage system ng Davao City ay hindi siya stagnant. Bakit hindi stagnant ang drainage system ng Davao City? Bakit continuous ang daloy? Okay, kasi wala kaming basura nga dito. Hindi, may basura kami pero talagang well disposed, talagang talagang natatapon sa tamang tapunan, tamang lagayan. Hindi namin pinatatapon kung saan to the point na kapag kaumulan gaya nito, napakalakas, may kasama pang hangin, lulabas yung mga basura at magbabara, no, sa mga drainage system natin. Dito sa Davao wala ganun, kaya tuloy ang agos ng tubig, no, continuous ang kanyang flowing all the way to drainage, all the way to karagatan, open sea, ganun. So yun ang kaibahan ng Davao City. Yes, inuulan kami dito. Ang sagot diyan, oo nga, inuulan nga kami kasi yung 51 billion na flood control project ni Kong Pulong Duterte, hindi naman yun para takpan ang langit, no, na to the point na hindi na tayo mahuhulugan ng tubig ulan. Anong klase yun, di ba? Hindi naman yun para gawing siguro kung ang ginawa ni Kong Pulong is big dome. Di ba? Dome, Astrodome, basta dome, no? Kung sa Israel meron silang dome na para sa mga missile na pupunta sa kanilang kalupaan, airspace, sasabog na, no? Hindi na madidiretso sa kalupaan nila, hindi na magla-landfall or magla-landing. So sana ganun din yung gusto siguro ng mga anti-Duterte na gagawin sa Davao City na flood control project. So hindi siya flood control kundi flood prevention. Hindi rin flood stop, hindi rin, dapat rainfall. Rainfall prevention na lang, hindi siya prevention, rain stopper na lang siguro yung gagawin, para talaga doon siguro pag rain stopper na yung ginawa ni Kong Pulong sa ating kalagitan, sa atmosphere natin sa Davao City, tapos may ito binabaha pa rin tayo, inuulan pa rin, ayun na, pagkikusya din tayo, pwede yun siguro. Bigti tayo mga taga Davao kasi nga, no, magbigti na kami sa sobrang hiya namin dito mga taga Davao kasi nga 51 billion worth of dome sa Davao atmosphere, no, na ginawa ni Kong Pulong. So, yung dome na yun na kung saan ang ulan hindi na didiretso ng Davao, babalik papuntang Manila o saan pa man. magre-realign or saan tawag dyan, magre-redirect sa ibang lugar, no. Magkakaroon ng ibang direction imbis na bababa siya sa Davao City lands, mga soils and lands, di ba? Magla-landfall siya. Hindi na siya madiretso kasi doon sa atmosphere pa lang na siya, hindi na siya tatagos gawa nung napakakapal nga nung ginawa na rain stopper ni Kong Pulong. Hindi, flood control lang siya. May ulan pa rin, babaha. Babagsak sa lupa. Tapos yun na nga, high tide, yun, baha, overflow. O di kaya overwhelm, kung ano matawag dyan. So itong nakita ho natin dito ulan to napakalakas ang ulan. And medyo matagal-tagal na itong ulan dito. Kaya
ano siya, sapat talaga to na buhos ang ulan para bahain ang Davao City ng napakalalim. Pero kita niyo naman, hindi siya malalim. Tama lang, no? Kasi nga, paano siya lalalim ng matagal? I mean, ng mataas. Paano lalalim yung tubig baha sa area na to? Gawa nung meron nga kaming drainage dito na gumagana. Functioning well. Talagang hindi siya barado ng mga basura. Unlike sa inyong mga lugar dyan na yan, daming basura. Kaya yun, biglang bumaha. I mean, pag bumaha, ang tagal ma-drain. No? Kahit pa low tide, ang tagal talagang ma-wash out or ang tagal mag-hupa na yung baha dyan. Gawa nung barado. Kasi nga wala kayong mga disiplina. Kayo mga anti-Duterte, panigurado, mga ano kayo, mga galit sa mga Duterte, lahat na lang ng mga issue. Problema sa bayan ngayon, talagang pinupukol yung lahat sa mga Duterte. Kasi palibasa, adik kayo, oo, totoo yan, no? Nagsisinghot kayo, nagsasabu, nagmamariwana, na hindi siya ganun ka-rampant nung time ni Tatay Digong kasi meron naman kayong kalayaan gagawin yun. Pero yun na nga, pag nahuli kayo at nanlaban na kayo at patay. So takot na takot pala kayong mamatay. Akala ko ba pag na-addict hindi na yan takot mamatay, no? At maliban dyan, mga ano dyan, mga kapitan, mga kurakot, kapitan ng mga hambugiro, mga hambugiro ng mga pamilya ng mga senador, pamilya ng congressman, pamilya ng mayor, governor, lahat, no, ng mga abosado ng mga politician sa Pilipinas, abusado ng mga general, abusado ng mga matataas ang katungkulan sa Pilipinas. Mga government employees, madalas yung mga entitled sa time ni Tatay Digong, yung mga sungay nila talagang hindi na ilabas, no? Hindi na nagamit. Nung sa panahon ni Tatay Digong, ayun, lahat, no, na disiplina. Pati yung mga taga-kongreso, no, talagang ginutom ng maigi na Tatay Digong 6 years ba naman na hindi makapagpangulimbat ng bilyon-bilyon in the form of flood control project. O nga pala, in terms of 51 billion na hinahanap ko ninyo dito sa Davao City kay Kung Pulong Duterte, hindi pala yun puro lang flood control project, ha. May kasama ding mga ano yun, mga gym, basketballan, may kasamang mga kalsada, gano'n, no? Mga seawalls. Hindi lang ho yan kasi mga street lights, hindi lang yun sa flood control project. Kayo ano dyan. Ang kakapal itong mga nag-aantay Duterte, no, nakaasar. Yung mga nag-iimbestiga ko, no. Asan na yung 51 billion? Isamantala yung lugar kaya nila. Grabe, anti-Duterte sa totoo lang, iba ang anti-Duterte sa anti-corruption. Hindi kayo anti-corruption, graft and corruption, kasi kung anti-graft and corruption kayo, isasama nyo i-call out si Saldico, si Martin Romualdez, sino pa? Si Jay Suarez, ha? Yung dangas ba? Yung, ano bang Tagalog sa dangas? Yung malaki ang noo. Na akala mo talaga bida-bida, no? Napakatalinong tao. Akala mo naman magaling. Matalinuhan. Yung representative ng Lucena City. Ayun, yung kanyang lugar, ha? Yung hindi binaha ang kanyang ilog sa distrito niya sa Lucena City. Pero, ayun, natanggal. Kita mo yan, yun, yung parang dimple. Ano ba tawag dyan? Yan ay drainage din yan, di ba? Ganyan, yan, proof yan na hindi barado ang kanal namin dito, yung aming mga creeks. So, kasi disiplinado nga mga taga Davao, talagang hindi kami natatapon ng basura kung saan. Hindi, pag may ulan ganyan dito napakalakas, yung tubig talagang didiretso sa aagos lang sa creek hanggang papuntang karagatan. Kasi nga, hindi nga barado. So, yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. Hindi ko na ito patatagalin at i-off ko na. Maraming thank you. Basta, inuulan kami sa Davao City, pero ganyan ang ulan namin, ha. Malinaw. Mas malinaw pa sa budhi ng mga kongresista. Mas malinaw pa ang kanyang budhi kumpara kay Saldico, kumpara kay Martin Romualdez, kumpara kay JJ Suarez, kay Bini Abante na Boydila, no? Pastor na Bulaan, fake na congressman. Linaw. Ganda ng namin tubig dyan sa tubig, yung ilog na, may tawag nito, baha na yan. Malinaw. Pero syempre, sa mga taga Davao City, wag naman kayong maniwala doon sa taong nagsasabi sa akin kanina na lusobin daw natin yung baha to proof, to see kung wala ba talagang leptospirosis sa lugar. So, pagawa niyo kayo kay Bini Abante, pwede. Para mapatunayan ni Bini Abante na hindi tayo nagsisinungaling, kailangan niyang lumusob sa baha natin dito sa Davao City at tapos gasgasan niya ang kanyang paa. Para kung magka-leptospirosis siya, edi yun. Tsaka tayo sampahan lahat ng mga taga Davao, sampahan niyo ng kasinungalingan. Ano bang tawag pwede pang kaso sa atin sa pagsisinungaling kasi sinabi natin walang leptospirosis, di ba? So, yan na siguro. Thank you for watching. Bye-bye. Dingats.